So again, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Gandang umaga din po, Father. Ako ba yan? Meron akong kodigo. Ano? Kaya lang, baka mas maraming Ingles ang aking humilya kaysa Tagalog. Kung gusto niyo, Ilocano na lang. Alam ko na ito'y live stream, so yung mga nanonood sa live stream, magandang umaga sa inyong lahat. At sana'y buksan ninyo ang inyong mga puso para makita nyo kung paano natin pakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon at ipahayag natin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. At makikita rin ninyo ang kagandahan niyang iyong simbahan. Yung mga nakapunta na rito at hindi pa nakapunta, baka maingganyo kayong pumunta dahil napakaganda ang simbahan ito. Ngayon, babalik tayo sa Ebanghelyo. Jesus cures a broken life. And Jesus heals a broken heart. Iyan ang totoo at pawang totoo lamang. Dapat dahil ginagawa ni Kristo ang kanyang sinasabi. At ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. A testimony of this is the story of the leper in our gospel today. At ganito ang kanyang isinasaad ng ating ebanghelyo sa ngayon. A leper came to Jesus and kneeling down, begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Naawa si Kristo, so he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it, be made clean." And the leprosy left him, and napagaling ang kitungin. So the leper, if you try to look at the leper, yung kitungin na yon na pumunta kay Kristo, ay hindi lang basta siya pumunta sa Kanya. Una, binuksan niya ang kanyang ang puso, and then nanikluhod sa harapan ng ating Panginoon. At yun ay nakita ng ating Panginoon. Hindi lang siya naawa, kundi pag-ibig ang nanggaling sa kanyang puso, kaya sinabi niya, sige, magaling ka na. Hindi niya sinabi na, gusto mo ba talaga? Kundi bagay, biglaan. O kaya, dahil nanggaling sa kanya, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang ating Panginoong Jesucristo, ang pagkita niya sa kitungin, kaya nabuksan din ang kanyang power na magpagaling. Kaya tayo, kung tayo ay naninikluhod sa harapan ng ating Eucharistia o kaya sa harapan ng ating Panginoon, una ay buksan natin ang ating puso. Dahil doon makikita ng ating Panginoong Jesucristo kung gaano kaganda ang puso ng tao. At pag nakikita niyang maganda ang puso ng tao, pag-ibig din ang kanyang isusukli sa inyo. Ganyan kaganda ang tinatawag nating pagpapagaling ni Jesucristo sa isang kitungin. Nung nanikluhod ang kitungin, hindi lang siya nagpigkas ng salita. Ang sinabi niya ay isang prayer, isang dasal. Kaya sabi niya, wish ko lang po ay magaling na ako. Sabi naman ni Kristo, kung yan ang gusto mo, sige na, ching, 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 ching. Ayun, tapos na, magaling na siya. Pero hindi magic ang pagpagaling sa kanya, kundi bagay at talagang nagtugma ang kanilang puso, ang wish ng isang tao at ang pag-ibig ng Diyos nagtapat. They merge together so that they can see the beauty on how to cling with Jesus and how Jesus open your heart and bless you and give you what you need in life. And Jesus, nung nakita siya, hindi lang nakita niya ang buhay ng kitungin.
kundi he looked at a broken life. And then he looked at a broken heart. Kaya yun, nagpantig ang puso ng ating Panginoon. Kaya ibinigay niya ng bukas loob ang tinatawag nating healing power, which is rooted in His love for all of us. Jesus responded with two life-giving moments. Two life-giving moments. Ang una ay ito, the movement of the hands of Jesus. Yung movement ng kanyang kamay. He stretched out His hand and touched him. Hinawakan niya ang kitungin. This movement is a sign of love. It is a love that gives life. Kung titignan natin ang ginagawa ni Kristo noong kanyang kapanahunan, ay kung may mga taong pumuputak sa kanya, hindi lang niya tinitingnan, kundi niya hinahawakan niya dahil gusto niyang ipakita sa kanila ng Panginoon ay kasama nila, na hindi tayo nag-iisa, bagkus kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya yung paghawak niya sa kitungin ay pagsabi sa kanya, ikaw ay hindi ka nag-iisa, kasama mo ako. Ganyan, siguro pag tayo naninikluhod sa kanya, na kung binuksan ng ating puso at nagsabi tayo sa kanya na pagalingin tayo, o kaya pakinggan ang ating mga dasalin, hinahawakan niya tayo. Hindi lang siguro natin nakikita, but because of our faith, we should believe that God is always there, touching us, so that we cannot be alone. Nakasama natin siya sa ating buhay. Saan man tayo pumunta. Sa simbahan man, sa pamilya, kung sa palengke, o kung saan man tayo. And the next movement, or the second moment na ginawa niya ay ganito. The second movement is the language of the lips. The language of the lips. Sinabi ni Jesus, I do will it be made clean. Nung sinabi niya yon, nagawa ang mirakulo. Gumaling yung kitungin. Ganyan din ang sinasabi niya sa atin. Kung titignan ninyo ang istorya ng pagpapagaling ni Jesus sa mga naninikluhod sa Kanya o kaya lumalapit sa Kanya, ang ginagawa niya ay binabanggit niya ang mga salita, your faith has saved you. You are loved by God. Hindi ka nag-isa. Go and sin no more. Gaya ng ginawa niya kay Zacchaeus. Pupunta ako sa bahay mo. Ang pagsabi niyang iyon ay sinasabi niya na kahit makasalanan si Zacchaeus ay ang pagpapagaling din sa kanya ng kanyang puso para siya'y maging generous sa mga tao na sumasama sa kanya. Now, like the leper, we also have wounds. We have also wounds in our lives. Meron tayong mga, ng Tagalog ng wounds. And the leading wounds that sometimes we have is green. Mga ganit tayo kung minsan. O kaya hypocrisy. Kung minsan tayo mga hypocrite. O kaya hatred na sa ating puso nagiging matigas kahit sa ating mga kaibigan o kaya membro ng ating pamilya. Like the leper, I think we have to go to Jesus and kneel, nanikluhod tayo sa Kanya. And pag tayo nanikluhod sa Kanya, ang sasabihin niya is, pagagalingin ko kayo. And this is the manner that how Jesus will help us and remove these wounds in our hearts. Lalo na yung greed, and yung hypocrisy, and yung hatred. You know, when you were so greedy, nung kayo ganin, Jesus was there. He was there already in your hearts to empty your hearts from greed.
And Jesus will fill your hearts with so much generosity. Because Satan cannot practice generosity. Hindi magagawa yun ni Satanas. Because he is selfish. Satan is selfish. Selfishness leads you to hell, but generosity is your gateway to heaven. Yung pangalawa, yung pagiging hypocrites, when you were hypocrites, Jesus was there to empty your hearts from hypocrisy, and Jesus will fill your hearts with honesty. Honesty is the best form of protection against evil because it is one of the things that Satan cannot do. Hindi magiging honest si Satanas, siya ay sinungaling. Satan is afraid of honest people. He is the master of lying. Remember, lying is the way to fake news. Marites si Satanas eh. He is the master of fake news. But honesty is the journey to sainthood. And finally, when hatred dominates your hearts, Jesus will tell you, I will remove your stony hearts and give you new and loving hearts. Then Jesus will replace hatred with his love, and you are able to say again to members of your family, members of your friends, I love you. It is a love that is coming from your heart. Satan cannot say, I love you, because ang kanyang puso is devoid of love. Walang pagmamahal sa kanyang puso. Remember, love is the best medicine. Love heals the broken heart. A love a day keeps Satan away. Naniniwala ba kayo doon? A love a day keeps Satan away. Now, because we will be celebrating Lent sa Miyerkules, ay Valentine's Day yon. Valentine's Day yung Miyerkules. But there are things that we have to be careful because today Jesus is leading us to Lent, to Ash Wednesday. There are many things that is requesting us to do na dapat nating gawin. Una ay magdasal. Through prayer, we allow our hearts to be cleansed by God as we pray to Him. Create in me a clean heart, O God. Because a family that prays together stays together. Pangalawa na dapat nating gawin sa susunod na Ash Wednesday is visit ng sakramento ng pangungumpisal, the sacrament of reconciliation. Empty your hearts with your sins and listen to the priest. Listen to the words of the priest when he say, I absolve you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. He did not say, I absolve you in the name of Batang Quiapo or Coco Martin. No, hindi. He says, I absolve you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And from that moment on, you are now a holy person. Keep being holy. It's your precious possession in life. And the third that we have to do is participate in Ash Wednesday. We are given the ashes in our foreheads in the form of a cross. Like the leper, I think we have to really repent and believe. Because when the priest will put that a cross in your forehead, he will say, repent and believe in the gospel. The cross reminds us that Lent is a celebration of forgiveness and a festival of reconciliation. Kaya niyayaya tayo ngayon ng ating Panginoon Jesucristo gaya ng kitungin na manikluhod sa Kanya. At tignan natin ang kaibuturan ng ating puso kung ito ay naaayon sa Kanyang pagmamahal at with His mercy. So that here,
in the table of the Eucharist, ang ating Panginoon ay magiging He's real and touching us because He loves us. Amen.